Magandang hapon po sa ating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, magandang hapon. Maganda ka pa sa hapon. Amen. Praise the Lord. Wala na pong ulan. Dito ang binaha nung panahon ng tag-ulan. Meron ba ditong binaha? Amen. So wala naman po rin po ang Panginoon. Again, magandang hapon po sa ating lahat. I am Pastor Hon and masaya po ako na makapag-speak uli. Gusto ko sanang sabihin na invite uli. Praise the Lord po, no? Pero settle down po tayo. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Let us read our main topic for today. Ang ating pong pag-aaralan ay manggagaling sa Acts chapter 6. Medyo mahaba po ito, no? Kaya umpisa na po nating basahin kasi medyo mahaba po yung ating discussion today, okay? Acts chapter 6, okay? Sige, pakisabi sa katabi, ready ka na ba? Ready ka na ba? Sige, tapikin mo, ready ka na ba? Okay, praise the Lord. I pray, mangusap po sa atin ng Panginoon. Acts chapter 6, verse 3, Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread, and the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Verse 8, Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Opposition arose, however, from the members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Sicilia and Asia, who began to argue with Stephen. But they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Verse 11, Then they secretly persuaded some men to say, We have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God. So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. They produced false witnesses who testified, This fellow never stopped speaking against this holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this temple, this place, and change the customs Moses handed down to us. All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. So tatalon po tayo sa chapter 7, and verse 51, ito po yung ending ng preaching ni Stephen. Sabi niya po, You stiff-necked people, your heart and ears are still uncircumcised. You are like your ancestors who always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. You who have received the law that was given through angels, but have not obeyed it. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God. At this they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. In verse 59, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord. Ayan na, nakita ko na yung aking tubig. Kanina pa ako nagre-request. Purihin ng Panginoon. Pwede ba yung todong palakpak sa Panginoon? Amen? Yung palakpak na nakakagising. Hallelujah. Inom lang ako. Okay, praise the Lord. Today, I want to share a topic entitled, pakita po natin yung ating pag-uusapan, Chosen, the Courage that Launches a Mission. Sige, pakisabi sa katabi, Chosen, the Courage that Launches
a mission. Praise the Lord. Close your eyes, bow your heads, and we will pray to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, we invite you in this place. I know you are here. Kausapin mo po kami sa oras na ito. I-ready mo po ang aming mga puso. Maraming po sa amin ang merong mga pinagdadaanan, maraming alalahanin, maraming iniisip, maraming bagay na pinoproblema. But right now, oh Lord, I pray, speak to us the word of truth. God, I pray sa simbahang ito, mag-launch ka ng mga mission na babago ng maraming buhay. At unahin mo po kami, Panginoon. Speak to us. And God, as I preach your word, ikaw po ang makita nila. Ikaw po ang bumago ng kanilang mga puso. Salamat, Panginoon. Mahal ka po namin in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Yung todong palakpak. Parang naiinaan ako, parang kulang ng energy. Amen. Praise the Lord. Nabasa pa ako, no? Praise the Lord. Okay, start po natin, no? Once in a while, ang Panginoon po ay pumipili ng mga tao na gagamitin niya to send revival. Amen? If you read the Bible, ang Panginoon po, gumagamit siya ng mga ibang tao, minsan grupo, minsan isang tao, para po mag-create ng isang malaking pagbabago sa kanilang community. So that's the heart of our topic today. Chosen, pinili, for what? To display a courage that launches a mission. Okay? I hope ready po tayo. Alam niyo po mga kapatid, isa sa katotohanan sa buhay natin na hindi natin mapagkakaila, aminin mo man o hindi, lahat po tayo may limitation. Yes or no? Lahat po tayo may limitation. Limited po ang ating time. Sino dito, only ang time niya? Wala naman, tama? Limited ang ating resources. Sino dito, hindi nauubusan ng pera? Praise the Lord, amen? Limited po ang ating patience, tama? Minsan sa ating mga asawa. At marami po tayong mga limitation na sa katotohanan po, kapag inisisa ko yung limitation natin, baka bukas pa po tayo matapos. Okay? At dahil limited lang po tayo, kinakailangan po nating balansin yung ating mga limitation. Kasi kung hindi, posibleng meron po tayong mapabayaan. Amen? Si Billy Graham, sino dito nakakilala kay Billy Graham? Kilala niyo ba si Billy Graham? Alam niyo po kung meron akong ina-admire na talagang evangelist, isa po si Billy Graham. One time po tinanong siya ng reporter, sabi, Sir Billy Graham, kung meron kang uulitin sa buhay mo, ano yon? Alam mo sagot niya? Sabi niya, I will spend more time with my kids. I will spend more time with my kids. So, habang pinapakinggan ko yun, it's actually a confession. It's a confession na dahil sa limitation niya, kung meron man siyang hindi na balanse sa mga limitation niya, yun ay yung pagpapalaki sa kanyang mga anak. Kasi anong pong gusto ko sabihin dito, no? Sometimes you need to realize that even if what you are doing is for the Lord, sometimes you need to understand, you need to realize na dahil limited ka lang, kailangan mong matutunan, i-delegate ang ibang bagay na necessary so you can prioritize what is important. Yes or no? Dapat mo matutunang i-delegate ang necessary so you can prioritize what is important. And this is actually the context ng story natin ngayon. This is what the disciples did in our story. Na-realize nila, masyado silang busy sa ministry ng pagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap at sa mga balo, pero wala na silang time, because they are limited, na i-prioritize yung kanilang relationship and intimacy sa Panginoon. So ang ginawa po nila, gumawa sila ng proposal. Acts chapter 6 verse 3, ito po ang sabi, Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and ministry of the word. So, gusto ko po makita niyo po dito sa verse 3, balik natin yung verse 3, sabi sa verse 3, we will turn over the responsibility to them, saan? Sa mga taong full of spirit and wisdom. Yes or no? I realize, while reading this, na-realize ko, it is possible pala ng isang tao maging full in spirit. Praise the Lord. Amen?
ay nire-reveal ng verse 3, posible na maging full in spirit. But at the same time, it also reveals na kapag pwede ka maging full in spirit, pwede ka rin palang maging drain in spirit. Kasi pwede ka mapuno, ibig sabihin pwede kang madrain. Yes or no? So it goes to show, and this actually explains bakit meron tayong mga kapatid na on fire noon, pero di mo na makita ngayon. Alam mo kung bakit? Na-drain. Na-drain. And I want to highlight the last part. Meron daw, verse 4, pakita natin verse 4. Yan, di ba? Meron daw ita-turn over na responsibility so that they can focus dun sa reading, sa prayer, and reading ng Word of God. Now, ano tong responsibility na ito? Ito yung responsibility ng pagpapakain sa mga balo. Okay? O, makinig kayo mabuti. Itong ministry na ito, itong responsibility na ito, this is very important. Yes or no? This is very Christ-like. This is very noble. Napaka-importante. Lalo na sa panahon nila na mga balo po ay neglected. Napaka-importante, napakahalaga. Pero nakita po natin dito na dahil disciple ay leader ng isang movement, naintindihan nila na hindi magso-survive ang ministry by giving bread without receiving bread from heaven. No, kaninyo? Church, wag natin po itong kakalimutan. Never ever attempt to do the ministry without being ministered first by the Holy Spirit. Kasi maniwala ka, madedrain ka. Madedrain ka. Church, tandaan nyo po ito. Your anointing is not unlimited. It is consumable. We all need daily refueling to continue serving the Lord. Mga kapatid, katamaran mo na lahat. Katamaran mo ng maligo. Iba sa inyo pumunta dito, wisik-wisik lang. Katamaran nyo na mag-toothbrush. Katamaran nyo na maraming bagay. Wag nyo lang pong kakatamaran ang prayer and word of God. Verse 5, this proposal pleased the whole group. They choose Stephen, a man full of faith and of Holy Spirit. Also the 6 others. Alam nyo, sino dito yung buntis? Meron ba ditong buntis? Ang gandang ipangalan sa anak yan, no? Mamili ka na lang. Philip, Prochorus, Nicanor, Timon. Sino buntis yan? Praise start. So pangalan mo, Nicanor. Ganda yan. May pangalan na ba yung anak ninyo, Luis, yung kambal? Sayang. Dapat narin yun. Ang ganda kasi, habang pinag-aaral ko sana, ang gandang pangalan, Parmenas. So pumili po sila. Ngayon, tinan niyo po ito ha. They delegate their tasks, and this strategy is so effective. In fact, sabi po sa verse 7, napaka-effective ng strategy, verse 7, so the word of God is spread, and the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and large number of priests became obedient to the faith. Pambihira po. Itong strategy nila na dinelegate yung responsibility sa iba, at nag-focus sa word and prayer, so effective, pati mga pari nagpapakonvert. Mga pari po noong unang panahon, sila ang pinaka-religious sa tao. Katumbas po yan ng minister ng Iglesia ni Cristo. Sa mga life group leader, na-try nyo na mag-handle ng Iglesia ni Cristo? Isa sa pinakamahirap iwin Iglesia ni Cristo. Totoo po yan. Kasi ang Diyos nila si Manalo eh. Ang hirap iwin. Just try to imagine. They are so effective in the ministry to the point na yung minister nagpapawire. Ganun ka-effective po yun. They're so effective. So tanong, what happened? What changed? Bakit naging sobrang effective? Simple lang pong sagot, they focus on prayer and word of God. In other words, they focus on intimacy. Minsan kasi masyado tayong focus sa strategy, masyado tayong focus sa diskarte, sa skill, sa effort. Teka lang, ang sabi ng Bible, nag-spread ang Word of God rapidly for one simple action. They focus on their intimacy. And maybe, sino dito leader na, taas ang kamay ng mga leader or mentor, meron ba dito mga mentor? Maybe, isa ka sa mga taong nagtatanong, Lord, bakit ganun? Parang feeling mo you're so ineffective in your ministry.
Sipag mo naman, madiskarte ka naman, pero bakit parang ang tagal lumago? May darating, tapos bigla ring mawawala. Na-try nyo na bang tanungin sa sarili nyo yun? Baka ito na po yung sagot. Baka naman, you're so busy doing the ministry to the point na wala ka ng time to take care of your intimacy. Baka you're so busy with your limited time, 90% kinonsume ng ministry, tapos 10% na lang, tithes na lang talaga ng time mo, ang naging part ng iyong intimacy. Sige nga, kamusta ang prayer life mo? Excited ka pa bang mag-devotion? Excited ka bang kilalanin pa kung sino ang Diyos? So don't ask question, bakit ineffective ka sa ministry? Ang tanungin mo, kamusta kayo ni Lord? Kasi the last time I checked in the Bible, sumabog ang Acts, ang Christianity, hindi dahil gumaling silang mag-preach. Kasi lumalim sila sa pagmamahal nila sa Diyos. Sige nga, tanungin mo ang katabi mo, kamusta ba kayo ni Lord? Kamusta kayo ni Lord? Church, remember this. Ito, na-share ko na ito sa mga pastor natin, sa ilang pastor. Pero remember this, pakita natin. A ministry that grows faster than its spirituality will eventually collapse. But a spiritual life that grows faster than the ministry will always thrive. Minsan kasi, mas mabilis lumago yung ministry kaysa sa spiritual life ng pastor. Lumago, wow, dumami! Pero pansinin nyo, nagko-collapse. Why? Kasi mas naunang lumago ang ministry kaysa sa intimacy. Pero ang isang tao na lumalalim ang pagmamahal sa Diyos, more than sa numbers ng dinidisciple niya, maniwala ka, hahabol yan. Hahabol yan. Always prioritize your intimacy with the Lord. Sige nga, tanongin mo ang katabi mo, are you in love with your Bible? O mas in love ka pa sa cellphone? Meron nga ako napanood na reel sa Facebook, di ba? Paano kaya kung paano natin gamitin ang cellphone, ay ganun natin gamitin ang Bible? Maniwala po kayo, mabilis lalago ang simbahan natin. Amen? Sige, are you deep in your prayer life? Tanungin mo ngayon nasa kaliwa mo, are you deep in your prayer life? Gaano kalalim ang prayer life mo? When was the last time you kneel down just to pray? You kneel down to pray. Alam niyo po, sa panahon lang natin na uso ang 12 hours prayer. Alam niyo yung 12 hours prayer? Alam niyo yung 12 hours prayer? Yung mag-pray ka nakahiga pagkagising mo, amen? 12 hours. Sa panahon lang po natin nangyari yan. How deep is your prayer life? Amen? Now, going to verse 8. Verse 8 is where the story of courage that launches a mission begins. I hope makinig po tayo mabuti. Verse 8. Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among people. Church, let me share with you 3 truths about biblical courage from the life of Stephen. And I pray talaga, lahat po tayo magkaroon ng ganitong klaseng courage. Amen? First truth, courage grows in faithfulness. Unang katotohanan about biblical courage, ang courage nag-grow through faithfulness. Imposible at hindi po nangyayari kailanman na isang araw gigising ka, may courage ka na para kay Lord. Imposible yan. Hindi mo posible na isang araw gigising ka at tanda mo ng lakaran ng misyon to win as many as possible. Kayo pa ba, nilalakaran nyo pa ba ang misyon ng Wayrak Bulacan? Ano ang mission ng Wayrak Bulacan? To win as many as possible. Maniwala ka, hindi isang araw gigising ka, may courage ka ng sharean lahat ng tao to win as many as possible. Hindi po yan nangyari. At hindi rin po nangyari na isang araw gigising ka, today I will make a decision, magiging courageous ako. Maniwala ka, isang araw magiging courageous ka, kinabukasan, tinatamad ka na. Bakit? Courage is like a plant. Ang tapang ay parang halaman. If you want
it to grow, you need to take care of it. You need to water it daily. At habang pinag-aaralan ko po ang buhay ni Stephen, isa po sa napansin ko kung paano siya i-describe ni Luke, yung writer ng Acts. Tingnan niyo po kung paano po siya i-describe. Sa verse 5, they choose Stephen, a man of what? Full of faith. O talon tayo sa verse 8. Ito po ang description. Verse 8. Now Stephen, a man full of God's grace, performed great wonders and signs among the people. The Bible says, ano description? He was full. Not famous, not educated, not influential. He was full of God. And believe me, church, this makes a difference. Alam niyo ba si Stephen, hindi po siya apostle? Hindi siya apostle. At hindi rin po siya preacher. Hindi siya nagpipreach. Isa lamang po siyang simpleng dining staff sa ministry of the table. Anong ministry ni Stephen? Ma'am, sir, kumain na po kayo? Dito po kayo umupo, ma'am. Ayan po ang ministry niya. Taga-hugas ng plato. Taga-punas ng table pag marumi na. At ito, may available na dito, papasukin niyo si ma'am. Ayun po ang ministry ni Stephen. And I could imagine him, and maybe he could not imagine himself, most likely hindi niya rin po naisip sa sarili niya, na maaalala pa ng tao ang kanyang pangalan for the next 2,000 years. Baka siya mismo hindi niya na-realize yun habang siya ay nagsiserve kay Lord. But out of all the believers, out of 6 others, God chose Stephen to demonstrate what courage looks like. My question is, why? Bakit si Stephen? Bakit hindi yung isa? Ba't hindi si Nicanor? Meron dyan, di ba, Nicanor? Ba't hindi si Parmesan? Ay, Parmenas pala. Bakit si Stephen out of all the believers? You know why? Again, as I mentioned, sometimes si Lord pumipili ng mga tao to send revival. Ang napili po sa case na to, alam niyo kung sino? Si Stephen. You know why? This is the answer. God is not looking for people who are capable. He is looking for people who are completely surrendered. Ang tinitingnan ng Diyos, sino ang completely surrendered? Tanungin ko kayo, church. Church, sino dito gusto niya full in spirit siya? Taas ang kamay. Gusto niyo ba maging full in spirit? Pag alam niyo, maniwala kayo, pag full in spirit ka, napaka-effective mo sa lahat ng ginagawa niya. Sino dito gusto maging effective sa lahat ng ginagawa niya? Taas ang kamay. Gusto niyo maging full in spirit? If you want to be full in spirit, you need to learn the act of complete surrender. Baka hindi po natin naintindihan. Papakita ko po sa inyo isang illustration. Nakita niyo ito? Paano sabi ni pastor, na if you want to be full in spirit, you need to learn the act of complete surrender. What if itong bottled water na ito, gusto ko siya gawing full in coffee because coffee is life. Ano kailangan kong gawin? Ano kailangan gawin? Gusto ko mapuno ito ng coffee. Ano kailangan gawin? Kailangan kong itapon yung tubig. Yes or no? Kasi hindi ito magiging full in coffee kapag meron pa akong tinitirang water. Yes or no? Sabi ko, sayang yung tubig. Malamig pa naman. So, ang ginawa ko, kalahati lang ang tinapong ko. At nilagyan ko ng coffee. Tapos tingnan ko yung coffee. Ba't ang tabang? Pwede ka bang pumunta sa pinagbilang mo ng kape? Alam niyo yung kape niyo ang tabang. Mababato ka, tama? Bakit? Kasi ang problema, wala sa kape. Ang problema, wala sa bottle. Ang problema, hindi willing mag-completely surrender. Yes or no? You see, if you want to be full in spirit,
You need to learn the act of complete surrender. Same with our spiritual life. Hindi ka mapupuno ng Holy Spirit kapag may mga bagay ka na hindi ka willing to let go. You need to learn to surrender if you want to be full. Church, courage is not a personality trait. Courage is not a skill that you can acquire. Courage is not a product that you can purchase. Courage is the evidence of surrendered life empowered by the Holy Spirit. Maniwala ka sa hindi, iba po ang tapang. Iba ang paninindigan, iba ang husay ng mga taong fully surrendered at puspos ng banal na spirito. Ang titindi po ng mga taong yan. Amen? May kilala ba kayong ganyan? Grabe po sila ka-effective sa ministry. Now, I discover, habang pinag-aaralan ko po ito, meron ako na-discover. Gusto i-share ko yung na-discover ko sa inyo? I discover, posible pala na wala ka sa pulpit, pero may display ng great signs and wonders ang buhay mo. Ulitin ko, posible pala na wala ka sa pulpit, sa stage, sa harapan, pero may display ng great signs and wonder ang buhay mo. Minsan kasi, akala natin kung sino ang nasa harap, napaka-anointed. Tama? Minsan akala natin, ang miracle ay nasa pulpit. Bakit? Kasi siguro nung bata tayo, lumaki tayo, tama? Nakakapanood tayo sa TV ng mga pastor, yung mga pastor, ang biro, tinanggal jacket, bagsakan lahat eh. Makakita na kayo ng ganon? Tapos meron pa akong nakitang pastor, pambira, nagpa-altar call, sabi niya, lahat ng may sakit, lumapit sa harapan sa altar at pinag-pray, pambira, gumaling talaga. Kaya ngayon, habang lumalaki tayo, akala natin, nandun ang miracle, signs and wonders ni Lord, nasa pulpit. But church, I discover, in fact, Stephen is a proof that any person faithfully serving the Lord can be used by God to display signs and wonder. Any person. And that's why, church, don't despise your hidden ministry. Don't despise your hidden yes to God. Don't despise your hidden ministry. Stephen's ministry is not in the pulpit. It's where? It's in the table. It's in the table. Yes, he is not in the position where people can admire him. He's not in the position where people can applaud him. But he is in the position where God can use him. At ayun ang pinaka-importante. Kahit walang nakatingin, kahit walang nagpupuri at nag-appreciate sa kanya, Stephen faithfully serving God in the table. Ngayon, may tanong ko sa inyo, hypothetical. Maging honest tayo ha. What if, sabi ni Pastor Melvin, I need a volunteer, tagahugas ng pinggan sa church. Sino sa inyo magtataas ng kamay at magvo-volunteer? Taas ang kamay. Siyempre, bawal yung misis. Oh, praise God, may mga nagtaas ng kamay. Here's the truth. Most of us will not volunteer for that kind of ministry. Yes or no? Yes or no? Kasi maraming Christian ayaw ng dirty works. Maraming Christian ayaw marumihan. Maraming Christian ang gusto nasa stage. Gusto volunteer sa stage. Pero wag ka. Sa ministry of the table ni Stephen, nag-display si God ng hindi lang signs great signs and wonders. Inimagine mo, paano kaya nangyari yun, no? So, siguro bigyan natin example. Minsan kasi, sino dito part ng ushering team? Taas ang kamay, part ng ushering team. Ayan. I think ushering team, it's time to level up how you see your ministry. Minsan kasi akala natin, anong ministry mo sa church? Ako, usher lang ako. Teka lang, huwag mong nilalang lang yan. Imagine nakita mo yung volunteer, uy, volunteer ka, ikaw yung welcoming. Tapos ang ginawa mo, nagpapuspos ka sa Holy Spirit.
Nagpapuspos ka, volunteer ako this Sunday. Lord, usher ako. Lord, fill me. Kasi mag-usher ako. Pambihira, may pumasok, pilay. Pilay. Tapos inassist mo, pagkaupo ng pilay sa upuan na inassist mo, gumaling. Hindi pa ba magiging Christian yon? Imposible ba yon? Hindi po. Ini-imagine ko, sayang walang sinabi sa Bible eh. Paano kaya nagkaroon ng great signs and wonders yung ministry of the table ni Stephen? Meron kaya doon balo, depressed, kakamatay lang ng asawa? Sige ma'am, upo po kayo, kumain po muna kayo. Pagkasubo nung tinapay, nagkaroon ng inner healing. Posible ba yon? Bakit? Kasi sabi, great signs and wonder. So dito ang volunteer sa tech. Ayun, mga na-tech nasa likod eh. Taas ang kamay. Mayroon ba ditong tech? Alam nyo, wag niyong binabaliwala yung pag na-assign ka. Minsan kasi di na natin pinagpipray. Hindi na tayo nagpapapuspos. O ikaw ang tech this Sunday. Okay, tech, alam ko na yan. Gain. Teka lang, when was the last time na nung na-assign ka mag-tech, ang ginawa mo, Lord, fill me. Ako ang tech this Sunday. When was the last time nagpapuspos ka? Dahil tech ka. Maniwala ka kapag ang tech puspos, test mic, test mic. Mga anghel sa langit, uy, nag-test mic na si Bronson. Bumabaan tayo sa wire, makiki-worship tayo. Puspos eh. Great signs and wonder. Even yung PowerPoint natin, minsan, alam mo yun, minsan wala tayong ganung appreciation sa pagkiklik ng PowerPoint. Tama? Maniwala ka kapatid, sa mga nagpa-PowerPoint dyan, pag tama yung timing mo, nakaka-worship ang church ng maayos. Yes or no? Imagine mo, nasa chorus na, ikaw nasa verse 1 pa rin. Bakit? Kasi hindi ka nagpapuspos sa Holy Spirit. Pero pag ikaw nagpapuspos ka at sabi mo, magpapagamit ako sa Panginoon, Lord, fill me. I want to be used by you. Wholeheartedly, maniwala ka, magde-display si Lord ng great signs and wonders sa ministry mo. Palapakan natin ang Panginoon. Ang problema kasi, akala natin ang importante lang yung pulpit. Hindi po. Si ministry, si Stephen, wala sa pulpit. Nasa table. Pero sabi ng Bible, nag-display ng great signs and wonders. All throughout the Bible, you will notice that men look at platforms, God looks at faithfulness. Ang tinitingnan ng Diyos, alam niyo kung ano? Ito bang taong ito, faithful, may mataman o wala? May nakatingin man o wala? I remember David, alam niyo si David? Si David, nung dumating si Samuel, para ano siyang king, si David wala sa bahay. Wala sa bahay. Alam niyo kung nasaan? Nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Bakit? Kasi ang ministry ni David, pagpapastol. Pero si David, hindi niya minaliit yung ministry niya ng pagpapastol. In fact, minahal niya yung tupa niya, tanda niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa niya. And that's why when the big moment comes, when he is about to face Goliath, David found his courage in his experience protecting his flocks. Amen? Church, God never wastes hidden faithfulness. It is a water that lets courage bloom. Yung simple hidden yes mo, with appreciation or without appreciation, yung simpleng prayer mo, without people looking, that faithfulness is like a water. It will let your courage bloom. When Stephen came to a point na meron ng testing na darating sa buhay niya, Stephen didn't have to look for courage. Courage was already living inside him. Marami kasi sa atin, dumating ang problema, teka lang, hanapin ko lang yung tapang ko Hindi mo mahanap yon. Kasi ang tapang ay hindi dumarating. Ang tapang ay hinuhugot. Kapag faithful ka, pambira, na-line up kang drummer. Ayan si Paulo. Na-line up kang drummer, tapos ang ginawa mo, Lord, drummer ako this Sunday.
Bumaba ang banal na spirito sa bawat hampas ng aking mga kamay. Pumiyok man ang cymbals, maniwala ka, bababa ang spirito. Amen? Bakit? You are faithful in your hidden ministry. And when the big moment comes, hindi mo kailangan hanapin ng courage. Huhugutin mo na lang. Amen? Sa marami o sa konti, sa kita o wala, may appreciation man o wala, be faithful in your service to God. Diyan lumalago ang tapang sa pagsunod sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? O ngayon, question church. What will happen? What will happen? What will happen? What will happen if you become effective in ministry? Yan. Tapuspos ka na eh. What will happen if you become effective, so effective in your service to the Lord? What will happen? What will happen? Oh, what will happen? Sige. Bronson, what will happen? If you become so effective in your ministry, what will happen? Growth? Wow, parapakan natin ang Panginoon sa growth. Okay? Ayaw nilang ikaw palakpakan. Alan, what will happen if you become effective in your ministry? Fruitfulness, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. You know what will happen if you become effective in the ministry? You know what will happen? Iyan, what will happen? You will flourish. Palakpakan natin ang Panginoon. You know what will happen if you become effective in your ministry? Basahin natin ang verse 9. Opposition arose. You see, wrong expectation, frustration. You know what will happen if you become effective in your ministry? Opposition will arise. Ayun. Naging effective na si Stephen sa ministry eh. Nagkakaroon ng great signs of wonders, pumutok na po ang Christianity. Rapidly, sabi, dami daw Christian. Pati mga pare nagpapa-convert. They are so effective. And that's why opposition arose. Verse 10, but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Here's the second truth about courage. Second truth, courage rises in crisis. Courage rises in courage. Church, makinig kayo mabuti. Hindi ka papakialaman ng demonyo kung wala ka namang ginagawa. Kailan ka huling nagkaroon ng problema? Ay, matagal ng pastor, ibig sabihin wala kang ginagawa. Hindi ka papakialaman ng demonyo kung wala ka namang ginagawa. Pero guguluhin ka, yayanigin ka, tatakutin ka ni Satanas kung nagiging mahusay ka na sa patotoo mo sa ating Panginoon. When Stephen became so effective, opposition arose. You know what I realized? I realized sometimes opposition is not a sign that you are outside of God's purpose. In fact, sometimes opposition is a proof that you are standing where God wants you to stand. And sometimes opposition is a proof na may malaking plano ang Diyos sa'yo. Kaya sa mga estudyante, all of a sudden, pinagbawalan ka mag-church. Sa mga young professional, all of a sudden, pinagbawalan ka mag-share sa office mate mo. Ayun na yung position. It's not a sign for you to quit. It's actually a sign na nanginginig si Satanas kasi ginagawa mo yung dapat mong gawin. Amen? May tanong ko sa inyo, church. Tanong ko sa inyo, what if following Jesus all of a sudden became costly? Would you still follow Him? What if tomorrow serving God will cost you your reputation? Would you still follow Him? What if standing firm for the truth will cost you friends? Would you still follow Him? Pastor, ang bibigat na mga example mo. Sige, pagaanin natin example. What if
may bayad na ang pag-attend ng Sunday worship service. Attend ka pa rin ba? Pastor, pa-switch ang online, ha? You see, ano gusto ko sabihin, no? Sapat pa ba si Kristo sa atin kapag meron ng kapalit? Sapat pa ba ang ginawa ni Kristo? You see, it is so easy to be faithful when everything is going well. Yes or no? It's so easy to worship when prayers are being answered. Yes or no? It's so easy to serve when people appreciate you. Yes or no? It's easy to lead when everyone agrees with you. Yes or no? But the true measure of faith is not revealed in comfort. It is revealed in crisis. Anyone can praise the Lord, anyone can worship the Lord when they are on the mountaintop. But only those who truly know Him can worship God even when they are in their darkest valley. Meron po ako ditong hinanda, sponge. Ano to? O, diba? Tissue ito, mga kapatid. Kunyari, sponge ito. Ito, kunyari, sponge. Itong sponge, ang gagawin ko, ilulubog ko sa tubig. Anong gagawin ng sponge? I-absorb niya yung tubig, yes or no? Ngayon, ang gagawin ko sa sponge na inabsorb yung tubig, ang gagawin ko, i-squeeze ko, i-squeeze! Ano lalabas? Tubig, tama? So, ang gagawin ko, dahil coffee is life, yung sponge na to, ilulubog ko sa kape. Ano gagawin ng sponge? I-absorb yung ano? Yung kape, yes or no? Tapos, ang gagawin ko sa sponge, i-squeeze ko. Coffee is life, di ba? I-squeeze ko yung sponge. Ano lalabas? Coffee, yes or no? The squeezing did not create what came out. It only revealed what's already inside. Yes or no? Same is true with our Christian life. When pressure, problems, persecution, when crisis comes, ang lalabas sa'yo kung ano yung nasa loob mo. Pakitanong yung katabi, ano ba nasa loob mo? Pag hindi mo makita, silipin mo na lang, ano ba nasa loob mo? Church, ito maganda. When life squeezes Stephen, when crisis came, when life squeezes Stephen, alam niyo kung ano lumabas? Alam niyo kung ano lumabas kay Stephen? The courage to speak the truth. Yan ang lumabas. Piniga siya ng buhay, alam mo lumabas? Tapang, manindigan, at sabihin kung ano ang katotohanan. Ewan ko pwede ba mag-share sa inyo? Medyo personal lang. Pwede mag-share? Huwag na lang. Mag-share lang po ako sa inyo, no? Ewan ko lang kasi merong isang attitude ang mga Christian noon, mga disciples, mga apostle, meron silang attitude na sa totoo lang madalang nang makita ngayon. Tanyo ko ano? Ulitin ko, may attitude ang mga Christian noon na sobrang dalang nang makita ngayon. Alam nyo kung ano? Tanyo ano? Ito yung attitude na kung kailan pinagbawalan, kung kailan tinakot papatayin, kung kailan nilubog ng sabay-sabay na problema, doon pa mas lalong nag-serve kay Lord. Sabi pa naman Romano, papakain kita sa leon. Sige, magpipreach ako. Ha? Kung kailan sila tinakot, doon pa sila mas lalong nag-serve kay Lord. Kaya mga Romano po noon nabaliw. Alam niyo bakit? They tried to kill the fire. Gusto nilang patayin yung apoy ng mga Christian. Ang namatay yung katawan, yung apoy naglihab. Mas lalong sumabog ang Christianity. Meron po ako i-share sa inyo, no? Alam niyo, isa po sa natutuwa ako sa Bulacan. Tuwang-tuwa po ako sa nangyayari ngayon sa Wayrak Bustos. Amen? Praise the Lord, di ba? Grabe po palapahan natin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Carlo. Nagiging very effective yung ministry nila. Tapos pinapalagay ko, bakit kaya napaka-effective ng ministry ng Bustos? I remember a story. This is a true story.
Si Pastor Carlo po, siya yung nag-edit sa CGI, sa company namin, sa department namin, yung mga poster. Meron kami mga poster yung pinapublish every month. June yun eh. Yung time na yun, ayun yung celebration ng Pride Month. Pride Month, di ba? Alam niyo yung Pride? Yung, di ba, parang kabaklaan, ganun. Sabi nung manager kay Carlo, Carlo, gawa ka ng poster about Pride. So sabi, ibig sabihin nun, gawa ka ng poster to promote Pride, tama? Sige po. Alam mo sino ni Pastor Carlo? Yung verse. Pride comes before distraction. Totoo po yan. Sabi nung manager, wag na. Ako nang bahala. Sabi ko, tumayo nanindigan. Kaya sabi ko, kaya pala effective sa ministry. Amen? Pwede ba natin palapan ng Panginoon sa buhay ni Pastor Carlo? And just a short testimony. Okay lang ba mag-share ang short testimony sa inyo? Okay. I don't know kung na-share ko na ito before, pero ito po isa sa testimony ko, no? 4th year, last 4 subjects. Okay? 4th year po ako nito, accountancy sa PUP. And last 4 subjects namin, kuhanan ng grades. Ito na. Alam ng tatay ko, alam ng family ko na kuhanan na ng grades Last 4 subjects, graduate na ako. Sabi ng tatay ko, habang nagugas siya ng pinggan, Hon, kukunin mo na ba yung grades mo? Opo pa, punta na akong PUP. Ano, ipapakatay ko na ba yung baboy? Totoo po yan. Sabi ko, sa isip-isip ko, wag mo na. Di ka sure. Totoo po yan. Excited yung tatay ko kasi imagine mo, graduate na yung anak niya, last 4 subjects, kuhanan ng grade. Pumunta po ako ng PUP. Kinuha ko po yung grade ko. Nasugat po yung kamay ko, mga kapatid. Ito po totoo. I failed my last 4 subjects. Wala po ako napasa. Kasi exam namin, nagla-life group ako. Totoo po yan. Ang lugmok ko po noon, lungkot-lungkot. Sabi ko, wala man lang ako napasa ni isa. Pagdating ko po ng bahay, ng tatay ko nandun na. Naghihintay na. Tapos sabungat sa akin ng tatay ko, nakangiti excited. Ano hon? Nakuha mo na yung grade mo? Opo pa. Kinatay ko na yung baboy. Sa isip-isip ko po, may resurrection naman. Hindi, totoo po ito. Sabi ko, pa, bagsak ako sa lahat. Alam nyo, first time ko nakita yung tatay ko, parang sinapian ng demonyo. Mahal na mahal kami ng tatay namin Galit na galit po siya kahit sino namang tatay. Tama ba? Maintindihan mo? Galit na galit siya. Sabi niya, ano ba yung ginagagawa mo? Talaga, first time po, pinagmumura ako ng tatay ko. Matatanggap ko murahin ka na ibang tao pero galing sa tatay mo, pinagmumura po talaga ako ng tatay ko. Lahat na lang ng masasakit na salita, anong klase kang anak, hindi mo lang inisip ang pagod namin. Totoo po yan. At ako po, iyak po ako ng iyak. Siyempre, iyak ako ng iyak. Ang ginawa ko, pumasok ako ng kwarto. Yung tatay ko pumunta pa rin sa kwarto. Bakit? Sinundan pa nga. Totoo po yan. Pinagmumura po ako ng tatay ko. Ang totoo po, nagtalukbong na ako ng kumot. Habang nakatalukbong ako, iyak ako ng iyak. Pinagmumura po ako ng tatay ko. Galit na galit po siya. At meron po siya sabi niya, sige, unahin mo yung kaka-church mo para masira ang buhay mo. Sabi sa akin ng tatay ko, sa kaka-church mo yan, nasisira ang buhay mo. Unahin mo yung kaka-church mo para walang puntahan ang buhay mo. Unahin mo yung kaka-church mo. Masunurin akong anak. Alam yung ginawa ko? Nag-full time ako sa church. Totoo po yan. Pero meron po kasi ako naramdaman na tapak that time. Isang uri ng pananampalataya, isang uri ng tapang na hindi ko mapaliwanag. Basta ang gusto ko lang gawin, mag-serve kay Lord. I failed, but I will never fail God. So, ang ginawa ko po, nag-full time po ko sa church. And church, I humbly submit sa grasya po ng Panginoon, I am here standing in front of you na hindi ka ipapaya ni Lord. Kapag tinapangan mo sa panahon na may crisis sa buhay mo, you will discover who Christ is. Amen? Hindi ka ipapaya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po nasira ang buhay ko. Nasira lang yung hairline ko kasi medyo tumaas sa dami ng stress, pero buhay pa naman. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? The opponents tried to argue with Stephen. They're questioning his authority. Pero ang sabi ng Bible, Acts chapter 6 verse 10, they could not stand up
against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Sino pong tumalo? Sinong tumalo sa opposition? Yung galing ba ni Stephen? Yung diploma ba ni Stephen? Yung husay ba ni Stephen? No! It was the wisdom given by the Spirit. Church, Stephen was not courageously standing because he had all the answers. He was courageously standing because God was with him. Kanina umaga nag-post ako sa Facebook, sabi ko, hindi kailangan na alam mo ang sagot sa lahat. Ang kailangan alam mo kung sino ang sagot sa lahat. Mga kapatid, yung tapang ni Stephen, hindi tapang na hinugot galing sa emotion. Ito ay tapang na galing sa understanding na kasama niya ang Diyos. Verse 11, basahin po natin. Then there secretly persuaded some men to say, "We have heard Stephen speak blasphemous words against the Moses and against God." Now, makinig po kayo mo, tingnan po natin mabuti ito ha. This time, sa verse 11, everyone is throwing accusation kay Stephen. Nag-hire sila ng mga tao na magsasabi ng mga kalokohan, mga bintang accusation. And the room is full of anger. So try to imagine, sabay-sabay nagsasalita lahat at nagsasabi, ikaw, sabi mo ganito, sabi mo ganyan. It's full of anger. At yung mga nakikinig lang, galit din. Totoo pa yon? Sinabi mo yon? So yung kwarto, galit na galit sila lahat kay Stephen. Pero I think ito na po ang pinaka-biblical na pang-asar-talo. Kapag mayroong pong nangaaway sa pagiging Kristiyano nyo, ito po ang pinaka-biblical na pang-asar-talo. Tingnan niyo po, verse 15. All who were sitting at Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. Yan ang pinaka-biblical na pang-asar-talo. Yung lahat sila pumapangit kasi galit sila, tapos ikaw nagmumukhang anghel. Amen? You see, when something is happening in the room, something is happening inside Stephen. Hindi ko po ma-describe ang itsura ng anghel. Tingnan mo na lang yung katabi mo. Okay? Dapat tinanggal ko sa manuscript ko yun para hindi ako nag... Pero alam niyo ba sa Bible, pag sinabi pong face like face of an angel, ano yung meaning niyan? Ang ibig sabihin po niyan, makinig po mabuti. Pag sinabi po sa Bible na face like face of an angel, ang ibig sabihin po niyan, lahat ng napapatingin sa isang tao na face like of an angel, ang reaction lang nila, they are in awe. Ano yung feeling in awe? Yung tipong umakyat ka ng bundok, tapos naka-blindfold ka, tapos pagtingin mo, wow! You are in awe. Tama? Na-try nyo makinig ng bundok? Hindi pa? Ako rin. So, they are in awe. Nung nakita nila yung mukha ni Stephen, ayan na. So, marami na po nagsisigawan, marami pong galit, pero yung mukha ni Stephen, like a face of an angel. Marami po sa atin kapag nasigawan, kumukunot ang mukha. Tama? Ilan yung sa inyo nasubukan ng sinisigawan, dinidiscourage. Pag tayo nakaka-receive ng ganun, palungkot tayo ng palungkot, tama? Pag ganyan tayo ng pag ganyan Pero si Stephen po, iba. Iba po ang impact ng stress kay Stephen, pumupogi po siya. His face is full of peace. His heart is full of courage on whatever happens next. Sa gitna po ng crisis, sa gitna ng pressure, mas lalong nagningning ang tapang ni Stephen. And I think, church, ito na po ang pinagkaiba ng puspos at emotional. I think ito na po ang pinagkaiba ng puspos at emotional. Ang emotional, okay, pero pag dumaan sa problema, nawawala. Pero ang mga puspos, parang diesel. Mas lalong umiinit, mas lalong tumatagal, mas lalong lumalakas. Ayan po ang mga totoong puspos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. At habang nagkakagulo po sa room, Stephen courageously preached the truth. Verse 7. Ito na po.
I hope na-imagine nyo galit na galit lahat. Silensyo! Tumahimik. Pakinggan natin ang sasabihin ni Stephen. Kung ikaw yon, sorry na, please guys, huwag kayong magalit. Pero tingnan po sinabi ni Stephen. You stiff-necked people! Your heart and ears are still uncircumcised. Katulad kayo ng mga ninuno nyo. Lagi niyong tinatanggihan ng banal na spirito. Katulad kayo ng mga prophet ninyo, katulad kayo ng mga ibang ninuno nyo na pinatay ang mga propeta. You see, galit na galit sa kanya pero nagawa niya pang sabihin, ipamukha sa kanila kung ano yung kasalanan nila. Kaya sa verse 54, ito po nangyari. When the Sanhedrin heard this, anong sabi ng Sanhedrin? Anong ginawa ng Sanhedrin? They gnashed their teeth at him. Alam niyo yung tsura ng gnash of teeth? Alam niyo yung tsura niyan? Grrr. Ay, tsura. Sabi mo sa katay mo, dami mong grrr. Alam niyo ba sa Bible, sa pag ginamit yung salitang gnashing of teeth? Saan? Sa hell. Pakisahin po natin, Matthew 13 verse 42. They will throw them in the burning furnace, blazing furnace, where they will be weeping and gnashing of teeth. Habang nagpipreach si Stephen, itong mga Sanhedrin parang sinapian ng demonyo. Na demonyo ba? At gusto po nilang ibuhos ang galit nila kay Stephen. Galit na galit. At gusto nilang patayin. Gnashing of teeth. Nanggigigil. But look at verse 55. Ito po ang sabi ng verse 55. But Stephen, full of Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Luke said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears at ang sabi nila, tama na! Here's the third truth. Courage sees Jesus beyond stone. Courage sees Jesus beyond stone. Church, the greatest test of courage is not how you begin. The greatest test of courage is how we finish. Maraming Christian nag-start sobrang passionate, sobrang on fire. Iwi ng gaya-gaya. Iwi ng muson. They're so on fire at the start. Maraming Christian nagsimula na excited. But when the stone comes, iwi ng muson. Sabang palay. But when the stone comes, but when the testing comes, marami pong Christian, yung dating todo reach out to heaven, tumitiklop. Tumitiklop. Stephen teaches us that true courage remains faithful until the final moment. And I want you to imagine this. Galit na galit po lahat ng tao sa kanya. In fact, sabi sa Bible, kumuha na sila ng bato. Tama? They are ready to stone him. Sa sobrang galit nila, kumuha na ng bato, pinili siguro nila yung malalaki, yung masasakit. Kumuha na sila ng bato at handa na po silang ibato kay Stephen. Kung ako yon, handa na yung bato. Kung ako yon, handa na akong dumepensa. Yes or no? Tama? Ikaw, kunyari, Neil, may nasalubong ka, ginanyan sa'yo. Ano gagawin mo? Handa ka ng dumepensa. Yes or no? Tama? That's the natural response. Tama? Handa na ang bato. Handa ang dumepensa. But Stephen did something no one would have expected. Verse 56. Stephen looked at Jesus. Handa na ang bato, pero si Stephen nakatingin kay Jesus. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Church, makinig kayo mabuti kasi this is one of the most powerful picture in the Bible. At ito po isang bagay na lagi kong tatandaan for the rest of my short life. Sa Old Testament po at sa New Testament, marami na pong nakakita kay Jesus. Tama? Nakita po siya ni David, nakita po siya ni John, nakita po siya ni Paul,
nakita po siya ng author ng Hebrew. Nakita nila si Jesus na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. But, in this moment, in fact, in the Bible, this is the only time na nakita si Jesus na nakatayo sa kanan kamay ng Diyos. The only time. When? Nung habang po si Stephen tinitiis yung sakit. Habang sinasapo ni Stephen yung mga bato. Habang tinitiis niya yung sakit ng mga salita ng mga taong nasa paligid niya. And I could imagine him crying habang unti-unti pong dinudurog ng mga bato ang kanyang katawan. At habang tinatayuan niya ang kanyang pananampalataya, pambihira po, napatayo si Jesus sa langit. Napatayo si Jesus sa langit. Only time in the Bible. Kailan? Nung may isang Christian na handang tiisin ang lahat. Tumayo lang sa pananampalataya niya. Na para bang nanonood si Jesus ng isang karera na nung nanalo yung pambata, praise the Lord. And I could imagine Jesus saying, well done, good and faithful servant. And verse 59, tayo po dito, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When I said this, he fell asleep. Ito, tuwang-tuwa po kayo ito. Ang sabi po ni Stephen, Lord, receive my spirit. Alam niyo kung anong interpretation sa vision na nakita ni Stephen? Alam mo kung anong interpretation niya? Kung tayo yun, napatayo si Jesus kasi nag-standing ovation siya sa ginawa ni Stephen, si Stephen, iba yung interpretation niya. Habang siya po ay binabato, while they are stoning him, he looked up to heaven at nakita niya si Jesus na nakatayo. Alam mo yung interpretation ni Stephen? Wini-welcome na siya ni Lord. Kaya sabi niya, Lord, receive my spirit. Finally, matatapos na rin ang paghihirap ko. Lord, sige, uwi na ako. Finally, may papawi na rin ng luha sa mga mata ko. Finally, hindi ko na mararamdaman yung mga sugat na ito. Kasi si Jesus, sinasalubong na ako sa langit. Lord, receive my spirit. In fact, sa sobrang impactful netong vision na ito, wala nang pakialam si Stephen sa mga bumabato sa kanya. While the world described courage as fighting back, sinaktan ka, gantihan mo. Spiritual courage releases forgiveness. Because Jesus is not looking at the stone. He sees beyond the stone. He is looking at Jesus. God, sige na, uwi na tayo. Church, the stone break Stephen's body, but his testimony lives forever. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Stephen. At ito na po ako magtatapos. Dahil po sa courage, sa tapang na pinakita ni Stephen, alam niyo po, nagsimula ang pinakamalawak na pag-scatter ng mga disciple to share
the gospel. Acts chapter 11, verse 19. Now those who have been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and great number of people believed and turned to the Lord. Mga kapatid, huwag mong sirain ang buhay mo sa scatter. Isa lang ang scatter na allowed ni Lord. Yun yung mag-scatter tayo to share the gospel. Ano, hintayin pa ba nating mamatay si Pastor Melvin bago tayo mag-scatter? Mga kapatid, o kaya si Pastor AJ, niligtas ang sarili, no? Mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, makinig kayo mabuti sa akin. Kung tatapangan lang natin at kung magiging faithful lang tayo, may mata man o wala, may appreciation man o wala, kung hindi lang tayo titiklop sa mga bato, kasi nakatingin tayo kay Jesus, maniwala ka sa hindi, magkakaroon ng matinding galaw ang Holy Spirit sa outreach na ito. Magkakaroon po ng matinding misyon. Ang nagugulat na lang po ang buong YRAC, magtatanong ang YRAC, anong nangyari sa YRAC SJTM? Bakit di na sila kasya sa venue nila? Ang sagot lang po doon, pambira, yung mga member tumapang ng katulad kay Stephen ang titindi. At ito po ang pinakamatindi. Hindi lang po pandaigdigang scatter ang nangyari. Ang story po ni Stephen ay launching ng mission ng pinakamagaling na apostle ni Jesus. Verse 58, drag him out in the city and began to stone him. Meanwhile, the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul. Saul, who became Paul, is one of the approver ng pag-stone to death kay Stephen. Ibig sabihin, si Paul mismo, na witness niya kung paano ang isang disciple na completely surrendered, handang ialay ang kanyang buhay para kay Jesus. Na witness niya first hand. Hindi niya lang narinig, pero nakita niya, inapprove niya. And I believe, hindi man directly sinabi sa Bible, I believe, ang laki po ng impact neto kay Paul. That's why sa Acts chapter 20, sabi ni Paul, now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying the good news of God's grace. Nakita niya, ngayon nilalakaran niya. Launching ang buhay ni Stephen. Bakit? Kasi tumapang. Paul planted 14 to 20 churches, wrote 1/3 of New Testament, 4 missionary journeys around the world, and we are here today because of Paul's mission, the greatest missionary that ever lived. Kung ang YRAC San Jose ay mapupuno ng mga taong katulad ni Stephen next year, 3 na ang service nyo. Next anniversary nyo, dun kayo sa gymnasium ng San Jose. Bakit? Kasi gumawa ng malaking revival ang Diyos sa San Jose. Tatayo po tayo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Katulad po ng sinabi ko mga kapatid, salamat po uli sa pag-imbita. Matagal po tayo hindi nagkita-kita, kaya hindi ko na alam ang status ng inyong sarili. At hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo at ng inyong ministry sa Panginoon.
I don't know. Baka meron sa inyo iba dito, discouraged, nagdadamdam, malungkot, I don't know. And maybe meron dito mga tao na may ganun na rin question sa sarili nila. Lord, bakit ganun? Parang napaka-ineffective ko. Ba't ganun? Parang walang nangyayari sa buhay ko. Ibabalik po sa atin ng Diyos ang tanong, anak, na-surrender mo na ba lahat? Kasi ang susi sa pagiging effective, kailangan puno ka. At kung meron kang bagay sa buhay mo na hindi ka handang isurrender, hindi ko alam kung ano yan. Tao ba yan? Emotion ba yan? Kasalanan ba yan? I don't know. Pero kung meron kang isang bagay, o meron kang mga bagay na hindi handang isurrender, sinagot mo na rin yung tanong mo kung bakit walang nangyayari sa buhay mo. At kung bakit walang nangyayari sa ministry mo. So right now, the challenge for us today is this. Are you willing to surrender? Are you willing to trade that something para mapuno ka ng Diyos? Close your eyes, bow down your heads. Pikit po natin ang ating mga mata. If you are that person, habang tayo po ay nakapikit, if you are that person, why don't you raise your hand? Kung ikaw yun hindi ko alam kasi, baka merong pinapasurrender sa iyo si Lord na ugali mo, takot mo, katamaran mo, tao, na alam mong nagiging dahilan kaya hindi ka mapuno. As you close your eyes and bow down your head, raise up your hand as a sign of surrender. God, hindi ito madali, pero gusto ko pong mapuno. Hindi ito madali. Nakakatakot ito. Masakit ito. Pero gusto ko pong mapuno. So God, I am raising up my hand as an act of surrender. I surrender it to you. Come on, church. Surrender it to the Lord. Surrender it to the Lord. Surrender it to the Lord. I don't know. And God, I pray, as they surrender it to you, fill them. Fill them with peace. Fill them with love. Fill them with care. Fill them with your spirit. Right now, in Jesus' name, nagkakaroon po ng the great trade sa oras na ito. Kasi may mga taong nagsusurrender pero pinapalitan ng Diyos ng ngiti, ng kapayapaan, ng kalakasan. Fill them, O Lord. Gulatin mo sila. Fill them, O God. Hallelujah. And right now, baka naman meron po dito dumadanas ng krisis sa kanyang buhay. Kaliwat kanan ang bato na dumarating. At minsan nagtatanong ka, worth it pa bang ipaglaban ang pananampalataya ko? Worth it pa bang sumunod? Worth it pa bang mag-church? Worth it pa bang mag-life group? Kasi ang sakit-sakit na. Ang hirap-hirap na. Church, I want you to look at Jesus. Close your eyes. Close your eyes. At habang nakipikit po ang ating mga mata, I want you to look up. Tingin po tayo sa taas. Look up to heaven. Sige, look up to heaven. Look up to heaven. And I want all of us to pray and sing this song. Sing this as if this is your prayer. Kasi baka hindi mo na nakikita si Jesus sa mga bato.
Oh Lord, open our eyes, oh Lord. Hallelujah. Lord, open our eyes. I want to see Jesus, to reach out into Sa lahat po na nasasaktan at nahihirapan, natutulog ng problema sa buhay, look up to heaven and pray this song. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Hallelujah. Come on, let this song be your prayer. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. Panginoon, gusto kitang makita. I want to see Jesus. Hallelujah. To reach out and touch Him and say that I love Him. Open our ears, O Lord. Open my ears, Lord. Yes, Lord. And help me to Help us to listen, O God. open my eyes, Lord. Hallelujah. I want to see Jesus. Come on, church, look up to heaven. God, open the heaven. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Sa lahat po na nahihirapan, To reach let this song be your prayer. Look at Jesus standing at the right hand of God. Open our ears. Open our ears, O Lord. Panginoon, punin mo po ng tapang lahat ng mga kapatid kong nandito ngayon. Tapang manindigan sa katotohanan. Tapang ipalakad ang misyon. Naniniwala ko, Panginoon, magsisend ka ng revival sa outreach na ito. At gugulatin mo po ang buong Wayrak. Gugulatin mo po ang buong body of Christ. Kasi may mga tao na simula sa araw na to, completely surrender na yung tapang ay galing sa pagiging puspos ng Banal na Espiritu. And God, I pray, habang tinatapangan po naming tumayo at manindigan sa aming pananampalataya, lagi mo pong iparamdam sa amin na kasama ka po namin at hindi mo po kami iiwan. Katulad po kay Stephen, oh Lord, punuin mo ng Stephen ang lugar na ito. Punuin mo po ng Stephen ang lugar na ito. Launch mission in this outreach. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.